ako si Teacher Charity Faith de Guzman, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikawalong baitang. Bago ang lahat, simulan muna natin sa panalangin. Iyoko ang ulo at ipikit ang mga mata. Amang banal, maraming salamat po sa iyong kabutihan at lahat ng mga biyaya na kaloob mo sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Buksan niyo ang aming puso't isipan na maunawaan ang paksang tatalakayin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uulitin ko, magandang araw sa inyo mga bata. Ayusin na ang sarili at magkaroon tayo ng energizer. Gayahin natin ang nasa video. Ngayon, ang bawat isa ay na-energize na. Alam kong handa na ang lahat para sa tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, magtanong muna ako, may nagliban pa sa ating klase ngayong araw? Wala. Dahil walang nagliban sa ating klase ngayong araw, bigyan natin ating sarili ng 5 bagsak. Ngayon, bago tayo magpatuloy ay ating munang balikan ang mga pamantayan o mga kailangan nating tandaan kung tayo ay nasa loob na ng ating silid-aralan. Ano-ano ang mga ito? Umupo na maayos at ano pa? Makinig sa guro at itaas ang iyong kamay kung may nais kayong itanong. Kung gusto nyo magsalita, nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, balikan muna natin ang ating aralin tungkol sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Balikan natin ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Ito ang twist. Ang bawat letra ng sagot ay may katumbas na numero. Kung sino mang ang unang makahula sa sagot ay may 5 puntos. Naintindihan? Para sa unang tanong, ito ay kahulugan, kaaya-aya, kaayusan at kabaitan. Ang gustong sumagot, itaas ang kamay. Okay, Ray. Ano ang sagot? Kabutihan ang sagot ni Ray. Tama ba ang kabutihan? Kabutihan is correct. Tama si Ray. Si Ray ay merong 5 puntos. Para sa huling tanong, mahalaga ang paggawa ng kabutihan sa kapwa dahil ito ay nagpapakita ng ano ito. Sino ang gustong sumagot? Itaas ang kamay.
Okay, Jana, ano ang sagot mo? Pagmamahal. Tama ang pagmamahal. Pagmamahal is correct. May 5 points ka na, Jana. Yung iba dyan, bumawi kayo, may game pa tayo ngayon. So ayun, kung mahal natin ang ating kapwa, huwag natin ipagdamot ang kabutihang nasa atin. Ibahagi natin ito kung may mga taong nangangailangan, huwag tayong mag-atubiling tumulong. Ipakita natin ang mabuting gawa sa ating kapwa. Ngayon, para sa ating bagong aralin, mga mag-aaral, may mga larawan ako ipapakita. Huhulaan ninyo kung patungkol saan ang mga larawang ito. Naintindihan? Ang makasagot ay may 5 puntos pa rin na makukuha. Huwag kalimutan, itaas ang kamay kung nais sumagot. Para sa unang larawan, ano ito? Okay, Jan. Ang sagot ni Jan ay paninigaw. Tama ba? Tama, paninigaw. May 5 puntos ka na dyan. Sa ikalawang larawan, ano ito? Sino ang gustong sumagot? Okay, Ann. Ikaw, Ann. Ano ang sagot mo, Ann? Pangiiwan. Tama ba? Tama, pangiiwan. 5 puntos para kay Ann. Sa ikatlong larawan, ano ito? Okay, Jason. First time na nagtaas ng kamay si Jason. Ano ang sagot mo, Jason? Pananakit. Ang sagot ni Jason, tama ba? Pananakit, tama. May 5 puntos ka na, Jason. Okay, maraming salamat sa mga nag-participate. Tandaan na mayroon kayong 5 puntos, magagamit nyo yan sa inyong activity ngayon. Base sa mga larawan na ating nahulaan, sa palagay ninyo, ano kaya ang paksa na tatalakayin ngayon? Tama, ito ay pambubulas o bullying. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin lahat ng ating layunin o sa Ingles ay objectives. Una, nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na kaharasan sa paaralan. Ikalawa, na isasagawa ang angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga kaharasan sa paaralan kagaya ng pambubulas. Ikatlo, na ipapaliwanag na may tungkulin ng tao kaugnay sa buhay, ang ingatan ng kanyang sarili at umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Kung minahal niya ang kanyang kapwa tulad ng sarili, ingatan din niya ang buhay nito. Class, ano ba ang bullying o pambubulas? Basahin natin ang kahulugan nito. Ang pambubulas o bullying ay sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao, pangkat na isang saktan ang katawan o isipan ng isa o higit pang biktima sa paaralan. Ito ay nagaganap dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng tao. Nakakalungkot na ang lugar na dating sagrado dahil dito ay dumadaloy ang karunungan at katuwiran na babahira na nanakarasan. Ang batang nambubulas ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan na nakahihigit sa kanyang binubulas. Pisikal na lakas, pagkakaroon ng nakahihiyang impormasyon tungkol sa binubulas, kaya na may popularidad upang kontrolin ang madulot na panganib sa kapwa. Matatawag lamang na pambubulas kung ito ay isasagawa ng paulit-ulit o may potensyal na maulit sa takdang panahon. Ang pambubulas ay hindi palaging marahas. Sa katunayan, mas malalim ang sugat na iniwan ng pambubulas na hindi marahas. Upang mas madaling unawain ito, talakayin natin ang mga uri ng pambubulas. Ang pambubulas ay may 3 uri. Ito ay pasalita, sosyal, at pisikal na pambubulas. Una, ang pasalita. Ito ay pagsasalita o pagsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao. Halimbawa nito ay pangangantsaw, panalait, at paninigaw. Pangalawa, ang sosyal. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa nito ay pangiiwan, di pagtanggap at paggawa ng chismis. Pangatlo, ang pisikal. Ito ay pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang pag-aari. Halimbawa nito ay panunulak at pananakit. Ngayon ay alam na natin ang mga uri ng pambubulas. Alamin naman natin ang sanhi ng pambubulas. Ang nambubulas may mga dahilan kung bakit nambubulas ayon kay Karen Tosinski. Ang nabubulas. Dumako naman tayo sa epekto ng pambubulas. Ang epekto naman sa nabubulas. Ang epekto nito sa nambubulas. Ngayon, alam na natin ang uri, sanhi at epekto ng pambubulas. Ano ang magagawa natin upang maiwasan ito? Yes, Jose. Nagtaas ka na ng kamay. Okay, sabi ni Jose ay huwag na daw magbully. Ano pa? Yes, Joanne. Tama si Joanne. Narinig niyo yan, class? Sabi niya, irespeto ang kapwa. May 3 tayong magagawa upang maiwasan natin ang pambubulas. Una, igalang ang kapwa. Ang paggalang ay pagpapakita ng respeto sa tao, ano ang estado niya sa buhay. Ikalawa, tratuhin ang kapwa na may katarungan. Tayo ay ginawa ng Diyos ng pantay-pantay. Walang nakakaangat sa atin, namuhay tayo ng walang tinatapakan na tao. Ikatatlo, pagtanggap sa buong pagkatao ng tao.
pagkatao. Mahalin natin ang ating kapwa at tanggapin natin kung ano ang kanyang pagkatao niya. Naintindihan ba, class? Upang maisulong ang anti-bullying campaign, kumuha ka ng isang buong bond paper at gumawa ng slogan. Ang slogan ay nag-iikayat na iwasan ang bullying sa paaralan, maging malikain sa paggawa. Sagutin din ang tanong na ito sa inyong kwaderno. Gaano kahalaga ang paggalang at pagmamahal sa sarili, kapwa at buhay? Bakit? Bibigyan ko lang kayo ng 15 minuto upang tapusin ang gawain. Time is up! Ipasa na ang papel. Balik na sa upuan, class. Please settle down na. Class, ang tao ay katulad ng papel na ito. Sa bawat sabi natin ng mga masasamang salita o mga bagay na nakasisirang puri, ay nagugusot ito. Siya ay nangihina at nawawalan ng tiwala sa sarili. Humingi man tayo ng tawad upang maayos ay may manatili pa ring sugat ng kahapon. Kung kaya pahalagahan ang kapwa, isipin ng mabuti ang mga gagawin kung ito ba ay nakakatulong o nakakasama. Igalang at mahalin natin ang bawat isa. Iwasan natin ang pambubulas. Sa inyong kwaderno sa ASP, gumawa ng apology letter sa mga classmate mo na iyong nabully. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. Okay, itago na ninyo ang iyong mga kwaderno at tayo magdadasal at uuwi na. Magsitayo ang lahat. Are you ready to pray? Okay, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for guiding us for all the things we've done today. Wash us, Lord, on our way, and take us home safely. This we ask in Jesus' name. Amen. Paalam sa inyo lahat, mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless.